Mga minamahal, andito na po tayo sa huling bahagi po ng ating banal na gawain. Ito po ay pakikinig po ng Ibanghilyo po ng kapayapaan o kaligtasan, mga minamahal. Would you mind standing po? Would you please? As we give due respect for the Word of God to be preached by our beloved ordained preacher. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon po. God bless you, the beloved Captain. Now, everybody say, praise the Lord. Taas ang kamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magkataon, kalumos sa amin sa araw na to. Kami ay sinamasama mo kami, tinipon dito sa iyong bahay, sanctuaryo, Lord, upang purihin, pasalamatan ka namin. Sambahin ka namin sa lahat ng kabutihan mo sa iyong buhay. Sa ganang amin, wala kami magawa kung wala ka, Lord. That's why, patawarin mo kami sa mga sandaling ito. Nawa maging malinis ang puso, isipan po namin, daluyan mo kami ng iyong Santong Espiritu. Ang iyong bang lingkod, wala akong magawa pag wala ka. Anoint me, Lord, to deliver with thy message to thy brethren. And I base Satan, cast out hindrances, all our meds to the first leading prayer about dearly honorable Banis Pastor Willis Almeida. In Jesus' name, amen po sa Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God, our dear Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved role evangelist with Willis Almeida, the in-time prophet of our loving God, and his remember cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand Pastor Linig of Almeida, and all beloved children, the whole blessed Almeida family. And I greet also my beloved corporate church workers, my beloved family, to all of you, my dear brother and sister in Christ, sa lahat po natin mga webcast viewer na nood ngayon sa buong daigdig. Magandang araw po sa iyong lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, ito pong unang araw ng linggo ng Abril. Tayo po'y pinagpala ng Diyos. Amen? Tayo po, Panginoon, hindi tayo magtagal. Dahil pinagpala tayo ng Diyos. Salamat sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan. From Joyful Solim, the song of the choir, sa bawat mga choirs, hanggang ngayon po, pinagpala tayo. Salita na yun sa pag-aaral natin. At ngayon po, damang-dama pa rin natin ang presensya ng Diyos. Amen? Sa mga testimony that we heard, sa mga kapatiran, nga tunay ang Diyos natin buhay na pinaglingkuran puno ng pag-ibig at kahabagan. Amen? So pinagpala kita dahil naging matagumpay ang ating 14th year church anniversary sa dako ng Adlay, Karaskal, Surigao del Sur. Maraming mga tumanggap sa Panginoon bautismo at sa mga kapatiran na nagkaisa, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Still, nanatili ang iyang presensya, guidance, protection sa amin. Mga palayo ang iyang biyahe, pero sabi nga nila dito, basta galak na galak yung puso mo, hindi mo naramdaman yung pagod. Amen? Dahil the joy of the Lord is our strength. Ang kagalakan ng Diyos ay ang ating kalakasan. Amen? Everybody say, praise the Lord. So itong i-preach ko ngayon sa inyo, itong i-preach ko rin din doon sa dako ng Adlay. So ang title ng mensahe natin ngayon is Discipline, Determine Destiny. Ang disiplina ay malalaman natin na pagdating ng araw kung saan tayong tiyak na pupunta. Amen ba? Discipline, determine destiny. Ano bang ibig sabihin ng destiny? Destiny meaning the events that will necessarily meaning tiyak at magaganap, happen to a particular person or thing in the future. Amen ba? Ang events nga mamangyari, nga tiyak at mangtiyak na mangyari ito sa bawat tao o mga bagay dito sa lupa in the near future sa ating kaugmaon. Amen? Amen? Yung ano gani sa kaugmaon sa Tagalog? Sa ating kinabukasan, ating hinaharap. Amen? Amen? Kung sa Ilonggo pa, buwas damlag. Tama ba? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord.
Dahil sabi dito, ang tao na walang disiplina sa kanyang sarili, ito po'y tao mapapahamak. Amen ba? Ang tao na walang disiplina sa kanyang sarili, siya po ay mapahamak, masira. Kung sa Bisaya, malaglag, madaot siya. Dahil walang disiplina, siya ang kagalingon. That's why as a Christian, tinuro natin ito nga importante ang pagdisiplina ng ating sarili. Upang pagdating ng araw, malaman natin tiyak nga mangyari sa ating kung saan tayo talagang tutungo. Dahil dalawang lugar lang ang ating puntahan. We have two destiny, langit or impyerno. So you have to choose that. Just choose that. Saan bang gusto niyo mga destinyo mapuntahan? Langit o impyerno? Ha? Hindi mo kayo makasagot. Sinong gusto langit? Sinong gusto impyerno? Wala. That's why we have to discipline ourselves so that we can determine our destiny someday. Tiyak, tiyak. The events happen, necessarily happen to every particular person in the future. Necessary, tiyak ito na mangyari. Kaya ang lahat ng tao, haharap po tayo sa hukmanan sa Diyos. Lahat po tayo, and everyone of us will give account to the day of judgment. Lahat tayo harap sa harapan ng ating mahal na Panginoon in the day of judgment. Kaya kailangan tiyakin natin sa lupa pa lang ay masigurado natin nga pagdating na araw, langit po ang ating pupuntahan. Sa Bible, basahin natin kung paano ang pagdisiplina. 1 Corinthians chapter 9, verse 23 up to 27. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 9, ang talata ay 23 hanggang 27. At ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo, upang ako'y makasamang makabahagi nito. Sa 24, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. 25. At ang bawat tao na nagkipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Amen. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Palakpakan natin Diyos. Ilang sabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko, dinidisiplina ko ang sarili ko na mamuhay na may kabanalan, mamuhay na Diyos noon, na mamuhay na maging karapat-dapat sa Diyos at sa mga tao, kay baka naman sa aking pangangaral ako mismo itatakwil. So ibig sabihin, hindi basta-basta pala ang pagsunod sa Diyos. Even you are preaching the gospel. If you are a pastor, an evangelist, or a minister, kailangan mo see to it na ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay kailangan madisiplina natin ang ating sarili. Because discipline determine our destiny. As Christian, mga Kristyano tayo, kailangan sa ating paglilingkod, alam natin paano disiplinahin nating sarili. Dahil ang taong hindi marunong magdisiplina ng kanyang sarili, mapapahamak. Amen. Amen. Amen ba? Kahit saan kang lugar, saan organization, even in our home, in our offices, in our work, in every organization, mayroon pong ginatawag na disciplinary action, may patakaran ang bawat organisasyon nga dapat masunod. In the church, mayroon din patakaran ang iglesia. May government in the church na pinapasunod nga nagre-rely sa banal na kasulatan. Amen ba? Amen ba? Kung hindi ka sumunod dito, say masuspindi ka, mawala ka sa linyada ng Diyos.
Ganon din po ito. Kaya kailangan sa Kristiyano, alam naman natin ang salita ng Diyos. Alam na natin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam na natin how we do it, and we know already the commandments and the will of God. Kailangan tayong Kristiyano, we have to practice this. Amen? We have to exercise and we have to practice what we have heard and what we have learned. Turuan na, bawat napakinggan natin, na pag-aralan natin, dapat i-practice natin, sundin natin, you must to do it. Take it seriously. Gawin po natin itong seryoso dahil ang ating pupuntahan, lugar ito na ating tiyak na pupuntahan. Real, true destiny of our life. Langit or impyerno. Amen ba? That's why dito sabi ni Pablo, kung isang tao naglalaro, lahat ng mga athlete, before sila isalang sa ilang pag-aatlita, grabe ang pagdisiplina at grabe ang pag-exercise. Grabe ang pagsanay. Amen ba? Lalo yung boxer. Si Pacquiao, professional boxer na po yan. Pero pag mayroon siyang laban, grabe ang exercise. Grabe ang pag-practice. Disiplina ng sarili, ang kain limitado, lahat. Kailangan matulog ng maayos para maka-exert ka ng strength sa buhay mo, para pagdating ng panahon sa ulahi, yung laban mo sigurado manalo ka, laking pera, reward, tropiyo, kilalahanin ka sa buong daigdig. Panglupa lang po yun. Sabi ng Biblia, itong lumba na yan, laro sa lupa, panglupa lang yan. Yung matanggap natin na reward yan ay mawawala, are certainly mawala, hindi po manatili. Ngunit itong ating takbo sa buhay ng walang gan, disiplinahan sa sarili, bakit po? Ito po'y walang katapusan. Buhay na walang gan, ito ang ating destiny. Pagdating ng tiyak ito na mangyari sa ating buhay ang ating kaligtasan. Hindi biro ang ing Kristiyano. Amen ba? We have two kinds of discipline. Dalawang klase ng pagdisiplina. Una, self-discipline. As Christian. Self-discipline. Ano bang ibig sabihin ng self-discipline? Ito ay that is personal training. Sarili mo, personal training upang ma-develop ang self-control. So we need to be practiced. Gawin natin. You must do it seriously. Self-discipline po yun. Bilang Kristiyano, ano ba pagdisiplina ng sarili? Pakibasa. 1 Peter chapter 1, verse 15. And then 1 Timothy chapter 4, verse 7 and 8. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Pedro, Kabanata 1, ang talata ay 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Amen. Praise the Lord. Iyan po, ang self-discipline, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yun po, how we could discipline ourselves. Dahil tinawag tayo ng Panginoon na banal na Diyos, dapat sa lahat nating pamumuhay, in all manner of living and conversation, dapat maging banal tayo. Sa ating mga baguhan, ano bang ibig sabihin ng holiness, kabanalan? Ito po ay separated from the social way of society. Amen. So, separated. Kung ang sanlibutan ay dagdadamit sila ng spaghetti pababa, pataas, nagpapasiksi sila. Tayong Kristiyano, hindi na po tayo gumaya sa kanila. Dahil tayo po ang tumawag sa ating banal, kailangan tayo may magpakabanal. Hindi tayo may kiuyon sa sanlibutan. Binatyok together and equally to unbelievers. Hindi tayo pwede maghugoy-hugoy sa Manila. We must to separate. Iba tayo sa kanila. Dahil hindi tayo tagalupa, tagalangit tayo. Yun po ang Kristiyano, paano natin disiplinahon ang ating sarili. Self-discipline. Personal training. You have to practice that. Take it seriously. Yan ang self-discipline. Kaya kung Kristiyano ka, matagal ka ng Kristiyano, hanggang ngayon wala ka pang disiplina sa sarili mo. Pag sa sambahan, banal ka. Kaya yung isang preacher natin galing sa Bayugan, na preach doon sa dako ng Amaga, outstation na bago pang nalipat sa atin. Imagine ngayon, April 22, mag-anniversary na sila ng 24 years. Pero
Hindi pala alam ang standard ng church. Sabi ng isang kapatiran, no, alam mo kuya, ate, pagkatapos namin gawain doon pag Sunday, mga banal kami lahat. Pero paglabas namin, yung mga choir member dyan sa kapitbahay, nagsushort na. Ginagamit sa Panginoon. Ibig sabihin, wala silang disiplina sa kanilang sarili bilang Kristiyano nga dapat sila po'y magpakabanal. Kung nasa libutan, may mag-short-short, magpagwapo, magpaganda sila lang yon. Di tayo pwede makiyo yon. Kayo man, disiplinahon ang sarili natin kay Kristiyano tayo. Christian meaning Christ-like. The word Christian is came from the word Christ. Christ-like. Maging katulad tayo ng ating mahal na Panginoon. That's why the Bible says, but as we which hath called you is holy. So, be ye holy in all manner of conversation. Lahat nating gawin sa ating buhay, salita man, istorya at gaganapin sa buhay, kailangan magpakabanal tayo. Yung lumalabas sa bibig natin, kailangan banal, hindi yung salitang kanto. Yung kasuotan natin, hindi suotang artista style na sa entablado. Iba tayo. Amen. Yung kabarkada nating kapwa nating Kristiyano. Kaya nung naligo kami sa dagat, noon pa, hindi ngayon ha, nagugulat ang mga tao. Sila naligo, nakahubad, nakashort, nakasando. Pagpaligo namin lahat, nagulat sila. Nakapalda, nakablazer, nakapurma. Sabi ito, taga saan yan? Maligo na lang, nagpaganda pa. Baka maya magluksuan yung pating dito. Dahil bakit? Iba tayo sa sanlibutan. Yan ang sabi niya, self-discipline is a personal training to develop self-control and you have to practice that. Na tayo dapat magpakabanal. Ang tumawag sa ating banal, kailang lahat tayo magpakabanal sa lahat ng uri ng ating pamumuhay. In our dresses, in our costume, lahat gawin natin, mga minamahal, panalita natin. Makipagbarkada tayo, still, ipakita natin na iba tayo sila. We have to separate from among them. Iba tayo. Ipakita natin ang liwanag ni Kristo, nagliliwanag sa atin. Let your light shine to all men, that they may see your good work, and we have to glorify our Father in heaven. Maluwalhati nila, nakikita naman tayo, maluwalhati naman, sino mga tao niyan? Iba naman purba. So, nag-glorify ang Diyos sa buhay natin. Bakit? Nakita lang kakaiba natin sa kanila. What time kayon, sa yan pong itawag na discipline. Self-discipline. Pangalawa, 1 Timothy 4:7 and 8. Nagibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, Kabanata 4, ang talata ay 7 hanggang 8. Datapot, itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. Amen. At magsanay ka sa kabanalan. 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Palakpakan po natin ang Diyos. Mga minamahal, sabi Biblia, kailangan itakwil mo. Itakwil mo ang kathang masama. Ibig sabihin, pati pag-iisip natin, pati panalita na walang kabuluhan, alisin natin sa ating sarili. Amen. Wala nang kanto-kantong istorya nga walang kabuluhan. Isip natin kathang masama alisin. Datapot itakwil mo ang mga kathang masama at walang kabuluhan na mga salita. At magsanay sa kabanalan. Amin ba? 8. Sapagkat sa pagsanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Exercise pa. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Yung pagsasanay sa katawan, exercise, konti lang ang pakinabang.
Pwede ka naman mag-jogging, pwede ka naman mag-push up, pwede ka naman mag-exercise, mag-gymnastic, mag-calisthenics, pero still, ang damit mo, damit pa rin ng kamanalan. Hindi nag-exercise ka, magsando ka, mag-short ka, hindi po pwede. May kapatiran tayo, matanda na sa Surigao, farmer, magdaro siya, mag-araro, nahirapan siya ng jogging pants. Ginagawa, nag-short pants siya. Ngayon, nagugulat siya. Bakit pag maglaro siya, yung kalabaw niya na humihiga, tinatamad. Pitik siya. Tamad na kalabaw. Ayaw talaga magtayo yung karabaw. Nainis siya. Sabi, napirang karabaw to, tamad to ah. Bakit may naramdaman to? Hindi siya makatuloy yung araro. So niya araw. Sumuot siya ng, baka sabi niya, baka ayaw ng karabaw na wala akong kabanalan. Mas marunong pa yung kalabaw. Sumuot ng jogging pants, nagdaro siya. Siya naman ang problema. Ang bilis ng kalabaw. Uy, dandahan lang! Sabi niya, Lord, grabe ka. Pati pa naman kalabaw may isip. Marunong pa sa akin. Tinistingan niya ulit. Nag-short pan, umakyat sa niyog. Kumuha ng suka, kaya bawal man tuba. Bigla siyang nahulog. Buti pagkahulog niya, nakahawak sa palwa ng lubi, ninog, nagbitin-bitin, wala sa mahulog. Pagdating sa baba, ang binabaan niya, grabing mga langgam na malalaki. Ano yung tawag? Maitim. Ha? Yung malalaking langgam ba? Ha? Amanting, bahala na kayo dyan. Pagdating yung basta, talab! Amakyat sa lahat katawan, basta ganun siya, hindi malaman, Lord, patawarin mo ako! Hindi na ako mag-shortcut umpisa ngayon. In Jesus' name, biglang nangamatay yung mga langgam. Di mo? Ang Panginoon, marunong magdisiplina. Kasi siya matigas ang ulo, hindi siya marunong magdisiplina ng sarili niya. Kaya anong ginawa? Ang Diyos mismo nagdisiplina sa Kanya. Ngayon, ikalawang disiplina, ganito, divine discipline. Una, self-discipline. Sarili mo, disiplinahin mo. Kung hindi ka pa rin sumunod sa Diyos, ang susunod na disiplina, yung itong na divine discipline. Ano ibig sabihin divine discipline? God's creative mission na. Gagawa ng Diyos ng paraan para madisiplina Kanya. Yun, anong darating sa'yo? Yun, palo, palala. Bakit? Mahal ka ng Diyos. Amen. Banal at dakila, maka Diyos kapag disiplina. God's creative mission sa tao. Hebrews 12:5, kanili pag-ibasa. Praise the Lord. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 12, ang talata 5. 5. At inyong nilimot ang iniaral na ipinagkikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. 6. Sapagkat pinarusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Amen. At hinahampas ang bawat tinatanggap ng anak. Palakpakan natin Diyos. This is what we call divine discipline. God's creative mission. Pa hindi ka pa magdisiplina ng sarili mo, ang Diyos na mismo magdisiplina sa iyo. Papaluin ka, parusahan ka ng Diyos dahil sabi, hampasin ka ng Panginoon. Ngunit, disiplina lang yon ang Diyos sa iyo. Divine discipline lang yon. Sabi wag mo, kung paparusahan ka ng Panginoon, ikaw ay kanyang iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So pag pinapalo ka, disiplina ka ng Diyos, iniibig at mahal ka ng Panginoon. Huwag mo daw isalikwa, ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos. That is divine discipline. Yung brother ng Surigao, si Brother Kuling yun. Salino yun, Salino. Papa nila, Opidio John Salino, kaya matanda na. Doon kami na-assign. Sabi niya, Beloved Opi, grabe ang Panginoon. Di ta makalusot. Akala ko, pagbibigyan ako, matanda na ako eh. Wala pala pinipili ang Diyos.
bata, matanda, pag-anak ka ng Diyos, na gusto ng Panginoon tuwirin ka, babaguhin ang buhay mo dahil bakit po? Yung pupuntahan natin, destiny natin, hindi po lupa. Tiyak na langit ang ating pupuntahan. So ba hindi ka man dito mabalal sa lupa, hindi ka maperpekto sa lupa, hindi ka karapat-dapat sa langit. That's why discipline determine destiny. Amen? Amen. Kaya, pag hindi ka binidisiplina, hindi kinahampak ng Diyos, hindi ka pinapalo, sabi Biblia, anak ka sa labas. Hindi ka totoong anak ng Diyos. Pag pinapalo ka, pinapalahan ng dinidisiplina ka, totoong anak ka ng Diyos. Huwag mo ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos sa iyo. Amen? Because sabi for Rome, the Lord loveth, He chasteneth. And scourgeth every son whom He receiveth. Pinapalo ng Diyos ang kanyang minamahal. Kaya wala mo pinapalo niya. Huwag mo ibaliwala. Yan pong tinatawag na divine discipline. Dahil hindi pupuntahan natin, hindi po lupa. Tandaan niyo mga minamahal. Importante ang pagdisiplina ng sarili. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagpasakop sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Katang tayong Kristiyano, minsan hindi may iwasan po yun. Bilang tao, alam mo, di ba, Dir Kuling, alam niyang bawal mag-short yung ginawa niya. Sabi ng tao kasi minsan, mayroon talagang nature. Kasi sa buhay natin, tatlo ating kalaban. Nakikinig ba kayo? 3 enemies of life. Tatlong kaaway ng ating buhay. Una nating kaaway, yung ano yon? Yung ating carnalities. Carnalities. Secondly, flesh. Thirdly is our naturalities. Itong tatlong kaaway natin. Una, our carnalities. Pangalawa, our flesh. Pangatlo, our naturalities. Ang ibig sabihin ng carnalities, makinig kayo mga minamahal. Yung carnalities, ito po yung ating mga pita ng laman. Kung sa Bisaya pa, kailigbon ng laman ng unod. Yung gusto pa talaga ng laman mo, nadali ka maingganyo, makakita ng mga bagay na alam mo naman bawal, ginagawa mo. That is carnalities. Amen ba? Yan ang number 1 na kaaway ng Kristiyano. Yan ang number 1 kaaway. Yung our carnalities. Yung kagustuhan ng ating laman. So, kailangan makungkir natin na, madisiplina natin yan. Kaya pag hindi natin madisiplina ang ating carnalities in ourselves, yun po magbira sa atin, papuntang impyerno. Mahulog ka sa kamay ni Satanas. Mga minamahal, the Bible say, it is a fearful thing to fall into the hands of our living God. Nakatakot nga bagay nga mahulog tayo sa kamay ng Diyos na buhay. Just because of our carnalities, pinagbibigyan natin. So you must to discipline ourselves. Yung ating mga carnalities, yung ating kaibog sa laman, ang ating pita ng laman, kailigbon sa laman, sa unod, hindi natin ito dapat mapagbigyan. Paglabanan natin. Amen ba? Nakakita tayo ng maganda. Kahit may asawa na tayo, uy, gwapa. Nakalimutan mo na may asawa ka, mas gwapas pa sa kanya. Yun ang nakita ng magwapa ngayon, dumaan lang. Yun ang carnalities. Nakuha nyo? Naintindihan nyo? So, sunod-sunuran mo na. Esther, ay, good morning, good afternoon, how are you? Marami ka ng style. Sunod nga araw, bilhan mo na ng rose. Mangayo ka na ng seal number. Pati pa na messenger. So that is carnalities. Pag yan ang naramdaman mo sa puso mo, putulin mo na yan. You must to discipline yourself being a Christian. Kay discipline determine our destiny. Hindi po basta-basta ang ating kaligtasan. Amen ba? Amen ba? Kaya sabi ng Biblia, Romans 8, pakibasa. Romans chapter 8, verse 6 up to 7. Kindly, Brad. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata
8 ang talata ay 6 hanggang 7. Sa 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sa 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Amen. Praise the Palakpakan Lord. natin, Diyos. So mga minamahal, ang kaisipan natin, kaisipan ng laman, ay kamatayan. Amen? Mag-isip ka ng masama, maibog ka sa hindi maganda, sa hindi mo dapat ibugan, kung sa Bisaya. That is carnalities from your flesh. Pag mag-isip ka ng ganyan, sabi niya sa English, carnality-minded. To be carnality-minded is death, kamatayan, mamatay ka. Ang ibig sabihin ng kamatayan, dalawa yung klaseng kamatayan. Physical death, then spiritual death. Nag-isip ka ng masama, carnality, kung sa Bisaya pa, magnahimo kang lawas nun, unod nun, sensual dibilis. Iyan po ay kamatayan sa spiritual. Di pag marumi na yung puso mo, lalabas ang Holy Spirit. Mag-grave ang Holy Spirit, masakit siya kung sa Bisaya. Lalabas, mag-grave ang Holy Spirit. Pag wala ka ng Holy Spirit, patay ka na, spiritually. Dahil nagbuhay sa Kristiyano, nagbubuhay si Kristiyano, nagmamanin sa buhay ng Kristiyano sa puso niya, to walk in the Spirit is the Holy Spirit. Pag mawala ang Holy Spirit sa puso natin, you are like a walking dead spiritually. Wala kang senses, wala kang naramdaman na feeling ng emosyon nga mahalin mo ang Diyos, may takot kasi wala na. Dahil na you are drawn away from your intis, nabihag ka ni Satanas. Amen ba? So kamatayan spiritual. Pa hindi mo pahulungon, hindi mo pahintuin yung ginagawa mo, palagi mo pa hinihinto, inapatuloy, darating sa iyo ang ginatawag na divine discipline. Ano yon? Palo, parusa. Ang problema niyan, pag dumating yung wrath, iba yung chastisement, palo, parusa, paalaala, kaysa wrath. Yung wrath, tunglo na yan. Eternal death. Mamatay tayo. Sa physical, mapalo ta, maimpyerno tayo. Bakit? Hindi tayo marunong magdisiplina ng sarili natin. Saan pinapalo na tayo, pinapala ng maling ginagawa natin. Divine intervention, divine discipline, baliwala natin. Sabi ng Biblia, huwag natin ibaliwala ang pagdisiplina ng Diyos sa ating buhay. Dahil yan, pinapakita ng Diyos na mahal niya tayo, anak niya tayo, ayaw niya magkasala tayo. Yung gusto ng Diyos, maging banal tayo. Yung pagdating ng araw, pag-rapture, pagtunog ng trumpeta, tayo po'y banal, himpit, lalhid tayo sa langit ng ating Panginoon. Hindi tayo tagalupa. Yung tatlong kaaway ng tao sa lupa, carnality yung sarili, din flesh yung laman natin. Huwag natin pabigyan yung laman natin na pagnanasa, ginugusto-gusto natin kahit mali. Mga kapatid, nakasalalay itong ating destiny. The events that will necessarily happen to a particular person in a future. Necessary, tiyak na mangyari ito sa atin pagdating ng rapture. Langit ang ating mapuntahan. Kung hindi pa rin tayo sumunod, bagang darating sa ating judgment. Judgment. Husgahan tayo ng Diyos, darating yung wrath sa atin. Mamatay tayo physically, nagkasala tayo. Imbis langit ang gusto natin, mapaimpyerno tayo, kapatid. Sayang yung ilang taon natin paglilingkod, hindi natin binibigyan ng pansin ang sarili natin. That's why disiplinahin ang ating sarili natin. Discipline determine our destiny someday. Amin ba? Pangatlo, ang ating naturalities. Carnalities, flesh, and naturalities. Ang ating pagka-natural nato, ang likas ng pagkatao. Natural. Kining atong pagkatao, magod, minsan mga minamahal, pag gusto na to, gusto, kahit mali. Amen?
Amen. Kumita ng pera, pinagpala, dahil natural natin magnanakaw, hakog, dalo. Kasi masagtan kayo. Minsan, imbis ibigay na natin ang thanksgiving, sabihin pa natin pag natural, ayo, huwag ka magbigay dahil yayaman si Brandy. Ay, asa man kung nagyaman? Di man na sa akin. Sa church man na. Sa Panginoon yan. Walang yumaman na preacher. Amen? Ang church pinapayaman niya para makamubalize. Hindi maparalyze. Amen? Tulad yan. Di tayo pinagpala ng Diyos, di tayo binigyan ng masasakyan. Paano namin maabot yung adlay? Sabi ni Sister Hannah, first time siya na sinama, 8 to 10 hours yung travel namin. Alam mo saan kayo dumaan? Surigao, Butuan, Surigao, Badas, Claver. Umakyat kami sa 90 kilometers. Bundok yan. Gabi kami nagbiyahe, kaya may ulan pa, mas slide doon. Dandahan lang kami. Dumating kami sa Adlay, Karaskal, alas 8 ng gabi. Kaya hindi natin kasama ang Diyos, araw-araw na tayo disgrasya. Pero ang Diyos buhay, pag-ibig. Kaya gusto niya mabisit ang kanyang mga tao. God visited His people. Kaya pinapadala yung mga preacher, mga gawa, mga apostoles sa unang panahon. Then God visited His people. Ibig sabihin, ang presensya niya, pinabisita yun. Grabing presensya, puspusan na revive ang mga katauhan niya. So, how can we mobilize kung wala tayong masakyan? How can we mobilize kung wala kaming pera? Lahat ng kurudo kami, hinanap namin pinakamurang kurudo. Kurudo kami, 69, 70, pinakamura. Magkanong kinurudo namin? Papunta, kay may laman naman, inabot lang ng 7,000. Pagbalik namin, 10,000 na. Sabi ko, sweetheart ko, Mang, parang grabe naman eh. Sabi ng sweetheart ko, ayaw pagbagutbot. Lalo tayo madisgrasya. Hindi naman. Sabi ko, grabing laki. Kaya lang naman, itubil natin sa atong sakyanan ay tubig. Samot ka malaking gasto, mga guba, tanan. Mas mahal pa yung bayad sa overhaul kaysa kurudo. Amen? Pina-overhaul natin yung silver natin, Grandia, pina-overhaul na ina-overheat ng hiniram ng isang driver pa Cotabato. Magkano ginastos? Pina-overhaul yan, 90,000 mahigit ang overhaul lang. Ay kurudo, 70 lang. Marating pa natin pupuntahan. So mga minamahal, hindi po basta-basta yung pag-mobilize ng church. Kayo po ang ginagamit ng Panginoon upang ang church makakilos ng lubusan. Sabi ng awit, Jesus has no hands. Jesus has no feet. Jesus has no mouth, has no ears, lahat. But kita may paa, may kamay, kumplito tayo. Tayong gagamitin ng ating mahal na Panginoon. Because our God is a spirit, wala siyang paa. Sinong may paa? Tayo. Our faith will be shed in the preparation of the gospel of peace. Tayong may kamay. Ano yung kamay natin? Gamitin natin sa pagbibigay, sa pagpapalakpak, to reach out people. Amin ba? Yun po, para malaman nyo. Nga hindi po basta-basta ang ating kaligtasan. Nung kami lang yung tanungin, gusto ko na mag-file ng resignation. Kaso sa church, walang resignation. Mala pastor, ayaw ko na. Mag-resign ako as preacher worker, gigabin lihirap kayo. Noon pa yon, sabi ko, Baran, pumasok ka nito na wala kang pinirmahan na kontrata. Lalabas ka rin dito, walang resignation. Ngayon, kung talikuran mo ang pagkatawag sa Diyos, anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Umasalot ka, madisgrasya ka? Hindi ako nakasagot.
Sa umpisa pa lang, sinabihan na kita, bakit ka mag-worker? Dahil ba wala kang matulugan sa labas, wala kang makain, wala kang trabaho dahil pasok ka sa pastoral dahil mahirap ang buhay mo? Kung yan ang purpose mo, Brian, hindi yan ang gusto ng Diyos. Dahil gawin mo lang lodging house ang pastoral house. Gawin mo lang restaurant ang pastoral house. Hindi po dito. Matagal ako nakaisip, anong isagot ko? 3 beses ako tinanong, Brian, bakit ka mag-workers? Alam mo, buhay worker, walang sapat na tulog, walang tapat na blessing, walang tamang pagkain. Lahat, hindi ka makapagusto. Because you are controlled by their church. Baka mag-isip ka rito, think it 1,000 times before you commit. Sabi ng pastor sa akin. Tinistingan ako, pinalaba ako ng napakaraming kumot. Mga comforter na kumot, tanan ng kortina, pinalaba ako. Basta, for the first time in my life, na sugat lahat yung kamay ko. Dahil hindi ako naglalaba sa amin. Marami kaming labandira. Umiiyak ako, naglalaba. Hindi pa ako tapos laba. Sabi naman ng church, Brother Andy, buhatin mo muna yung container. Akala ko isang container lang. Eh, yung jeep pala nagkabuo doon sa Orduha. Isang jeep pala, 20 ka container. Ako lang isa. Walang kasama. Wala ikaw lang talaga eh. Ito at ang sabi ng malapastor. Pangalawang pagsubok. Ito naman, pangatlo. Brother Andy, kayo damasain sa CR at basura sa palibot. Opo, linisin ko yung CR. Karon kay mga barado man, pasensya na kayong kumakain. Basta ito na. Ang daming basura sa loob ng pastoral house. Grabe. 2 hours pa lang prayer ko. Mabuti si Preacher Hermelin Pinaurin, tinulungan ako, Brian, magandang maaga masikap, gawin natin pagpakumbaba ito. Tinulungan ako. Malapasol, maaga pa nagpupuri sa sala. Brian, halika, good morning. Anong ginawa mo? Nagligpit po ng basura. Sinong kasama mo? Brother Hermie po. Dali. Ito sa iyo, 300. Kay Brother Hermie, 300. Binigyan kami 300 pesos. Tumulo ang luha ko. Sabi ko, hindi pala parusa dito. Pagpapala pala to. Training lang. Sabi ni Brother Hermie, Brian, tingnan mo. Pag napakumbaba ka lang, gawin mo lang. Kaluban ng gabi pagpapala. Maaga masikap, pinagpala tayo ng Diyos. Hinahinay na untawaan ko. Ngayon, sunod naman ng araw, pinalungag kami, pinasaing. Ang saing sa pastoral, 4 na kaldirong malalaki. 3 kaming preacher. Tay, 4. Saing kami. Yung 3 preacher, hindi rin pala marunong magsaing. Lalo ako. Basta, lami, tubig. Bahala na. Saing kami, 4 na sinaing. Darating yung mga kapong manggagawa, magkain na sa gabi. Basta, pagbukas ng kaldero, sunog lahat. Sa member, sino saing? Ewan ko po, sino saing? Lumapit si Brother Andy, Brother Boy Kaluya, Brother Pediasis, sino pa isa? Tawagin mo. Umpisa ngayon, wag na sa kumain, pasting ng tindis. Pinapasti kami tindis. Dahil na hilaw yung sinaing namin. Oh, grabe. Nakapasting kami ng tindis. Grabe disiplina. Sunod. Nasa naman kong mag-dishwasher. Grabing hugasan doon, hindi matapos. Umpisa ng umagang gabi. Tiribing hinugasay. Pati linisin mo pa. Mga minamahal. Gusto ko nung lumabas. Pero ang Diyos, nakita yung puso ko. Inutusan yung isang preacher. Kuya, sabi ng malang pastor, ito pamasahe. Doon ka lang muna sa labas mag-training. Araw-araw magpuri, 2 minutes fasting ka. Tapos every service lumapit ng malang pastor, bigyan ka ng blessing pamasahe. Pinalabas ako ng Diyos. Inalabas ako. Iyan palang plano. Tinuruan ako sandali doon. Pinalabas ako. Natuto ko sa labas, yun ang plano ng Diyos. Tumira ako sa apartment, 500 lang ang upa. Sabi ng may-ari,
Kasadvance, sabi ko, wala. Darating yung kapatid kong siman, bibigyan kita, i-pull nakin. Inabot na ng 4 months yung bahay ko na kwarto, wala akong binayad katsig isa. Kung darating na laging pinsan ko, babayaran ka lahat. Kapitan sa barko yun. Last month lang, pagdating ko Sunday, 5 months ako binayad, linak na yung kwarto na ako. Yung mga gamit ko pinagtapon sa labas. Pagdating ko, wala na akong matirahan. Ay, salamat Lord. O di ako nakabayad ng 5 buwan. Alis naman ako. Hindi ko malaman sa pupunta. Punta ko, sabi ng kapatiran si Milsinit, Brandy, dito ka na sa bahay. Ginamit ng Panginoon. Napagaganda ang trabaho sa battery, sa may motolite. Magandang tirahan niya doon, 15 years na, nasa kwarto, isa lang siya. Umalis. Sinamahan ako, nag-upa kami ng ibang bahay, ginamit ng Panginoon. Nagulat yung may-ari, bakit umalis ka ng 15 years ka na? Dahil sa anong dahilan? Di, sige lang. Ginamit ng Panginoon, Brian, sama kayo kay Ilonggo rin. Doon kami tumira sa isang kwarto, kasama ibang kapatiran. Doon, ginamit ng Diyos para sa akin. Araw-araw ko nangaral hospital, bilangguan, kalye, saan-saan, tinini ako ng Panginoon doon, mga minamahal. Hanggang pagdating ng panahon, 1988, sabi ng mga pastor, naging single square na ako. Single square pa ko noon, 1988. Pawit-awit ako single square. Hanggang fasting ako ng 10 days. 2 days pala yung fasting ko. Napuspos ako. Sabi ko, Lord, anong plano mo sa buhay ko? Ibigay ko na lahat. Kahit tagabukas lang ko ulit ng pinto sa Pasol House. Bahala ka na sa aking buhay. Anong gawin mo sa akin, bigay ko na. Ayaw ko na makasala sa'yo. Kung makasala ko, patayin mo na ako. Yun ang prayer ko. Bigla ko na puspos Holy Spirit. Grabe, iyak ko. Tunis na fasting ko. After prayer, sabi Mama Dir, anak, halika. Ilang araw ba, Pastor? 10 days sana, ma. Ngayon, anak, willing ka magpagamit. Tinugon ng Diyos ang prayer mo. Nagulat ako. Sama ka sa sounding team sa Pampanga, San Fernando, ikaw ang backup prayer nila. Nagulat ako, backup prayer ako. Sabi ng mga mature, nagpala ka? Backup prayer ka kagad? Bago ka pa lang? Hindi ako may sabi, ating beloved son pastor. Dito nag-umpisa ng start. 1988. Hindi ko alam, akala hanggang doon lang. Pagdating na after ng crusade, tinawag ko man na pastor. Brian! Willing ka ba magpagamit? Kahabagan ng Ismail Pastor. Bibigyan kita ng license. Bibigyan kita ng ID as preacher in the church. Nagulat ako. Magpalo ako sa Pampanga, ikaw preach doon. Sabi ko, mga pastor, hindi ko kaya. Kayanin mo. Sabi ko, mga pastor, kahit hindi mo na ako bigyan ng ID o license as preacher, basta sinabi nyo, ligpit na, ligpit na. Gano'n si mga pastor, ligpit kami. Nagpalo ako may San Fernando, Pampanga, tayo kami ng Chapel, Kawayan, Tanan, Nipa, hanggang sa puno kami ng Langka, palo ako ng mga kapatid. Dito lang start, kahit ginagamit ka ng grabe gapon trials, mga minahulog-hulog kami, hindi malaman. Kaya nadaanan namin pagsubok sa buhay, disiplina sa aming sarili, ito pala yung naabutan naming destiny. Tinuruan namin sarili, disiplina namin sarili, tinanggal yung pride, sumunod kami, napakumbaba, gabing pagsubok damating sa aming buhay. Kaya itong minsan ito nakita ko, nga discipline, determined destiny. Mami na mahal, hanggang ngayon, abang lingkod nyo. Gikahabagan ng Diyos. Wala ako yung pagmamalaki sa Diyos, mga minamahal. Even my whole family. Ihirap ang buhay na dinaanan namin. Kaya hindi ko lang iniisip yung destiny ko pagdating ng araw. Tinalikuran ko pagkasiman ko. Ibaliwala ako lahat. Beloved wife ko, graduate sa maestra, EB din yun. Pero wala rin siya ng trabaho. Kaya, mga milal, naisip-isip ko, ang pagdisiplina sa sarili napaka-importante. Dahil yung destiny natin, tiyak, kapunta natin langit, hindi pa ito biro. Walang sapat na value ito. Even trillions of money, hindi po natin mabayaran yung langit. Dahil yung kaligtasan natin, napaka-importante. Subsob ka dito paglingkod sa Diyos. Disiplinahin mo ang karnalitis mo, wag mo pagbigyan yung laman mo, yung pagka-naturalisa mo, wag mo pagbibigyan. Kaya sometimes bilang tao tayo, may gusto tayong gawin na mabuting bagay, hindi natin magawa. Mayroong nagpag-away sa isipan at puso natin. Sabi ni Apostol Pablo, there's one thing worried in my flesh. Isang bagay, sabi ni Pablo. Nakita ko ang kautusan ng Diyos ay banal, ngunit bakit ako hindi naging banal? May gusto kong gawin na mabuti para sa Diyos, hindi ko magawa.
At yung masamang bagay hindi ko gusto gawin, bakit ko nagagawa? Nakita ko sa aking sarili, mayroon lumalaban, may pumipigil, may kumukontra. War it against my spirit within my flesh. Kaya nakita ni Pablo, sabi niya, nakita ko na kung bakit may mga magandang bagay gawin ko para sumunod sa Diyos. Hindi ko magawa at ang hindi ko gusto gawin nga masama, bakit ko nagagawa? Sabi na Pablo, nakita ko sa aking sarili, sa loob ko, nga sin and Satan is present in me. Pag presente sa puso natin yung kasalanan, demonyo, because of our carnalities and flesh and naturalities, yun palang kumukontra. Gusto natin magbigay, may kumukontra, wag. Gusto natin magpakabanal, wag. Gusto natin sumamba, wag. There's something worried against our spirit. Yun po ang ating laman. Yung kasalanan sa loob ng puso natin. Yan ang sabi ni Pablo. Kaya kailangan nating disiplinahin yan, mga kapatid. Pag naramdaman mo na may kumukontra sa puso mo, may umuupo sa isipan mo, yun na po ang kalaban, yung kasalanan, sin that willeth in me. Maghanap ka na ng paraan, disiplinahin mo ng sarili, conquer yourself. Mag-pray ka na, i-rebuke mo na, hindi mapagbigyan yung carnality mo, hindi mapagbigyan yung laman mo, hindi mapagbigyan pag-naturalisa mo. Kailangan sumunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Lumakad tayo sa Espiritu, mga minupang tayo pagpalain ng ating Diyos. Lahat ang desire, ibigay ng ating mahal na Panginoon. Dahil mahina tayo, pero pag sipasakop natin sa ating buhay, ibigay natin lahat sa Diyos, disiplinahin natin sarili natin. Magawa po natin yan. Bakit? It involves great sacrifices. Ang paglingkod sa Diyos, maminamahal. We must to discipline ourselves. Because discipline determine our destiny. Ang pagdisiplina natin sarili, malaman natin, madetermine natin ang ating tiyak na pupuntahan pagdating ng araw. Hindi tayo nagbibiro dito. Langit po ang ating target. So we need to discipline ourselves. Awitan natin Diyos, mga naman. Mahina tayo, hindi natin kaya. Pero kung ipasakop lang natin ang buhay natin sa Panginoon, sumunod lang tayo, bigay natin sa Kanya. Bagamat mahirap, magawa natin ito na tulungan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo pabayaan ng Diyos na mawalay sa Kanya. Hallelujah! I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing in the goodness of God. So my life you have been faithful. Salamat, Lord! Yes, all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing in the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness, you were close like no others. I thought it was a father. I thought it was a friend. And I help you in the goodness of God. It's all my life.
so good. In every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing it, Lord. Yes, all my life you have been faithful. In all my life, you have been faithful. Yes, All my life, you have been so good. For so good. With every breath that I can take, oh, I will sing in the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. Oh, I will sing in the goodness of God. Salamat, Lord. In our life, you have been faithful. In our life, you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Di ba tayo karapat-dapat, mga minamahal? Kinaabagan tayo at kinawaan ng Diyos. Wala kita'y nahimo nga maayo sa Ginoo. Pero ang Diyos puro maayo ginakipakita sa atin. Puro kaayuhan ang ginapakita sa atin. In our lives, you have been faithful. And in our life, you have been so good to us. Sa bawat ginahawa natin, whenever breath that I am able, and I will sing. Sa ginhawa natin mahimo pa. Kantahan natin ang kabutihan ng Diyos. God is so good in our life. Napakabutan mo, Lord, sa aming kinabuhi. Mga minamahal, abang nanalangin kayo dyan sa inyong ninuludhan, bulay-bulayin niyo ang kabutihan, kaayos sa Diyos sa ating buhay. Since nakilala natin siya hanggang kaantod karon, ihapa niyo isa-isa ang tanan nga pagkamaayo sa Diyos sa buhay. Pang ginapadawat ko atong bisita, Brad, sabat ka mo sa akong pangamuyo, pasabta sila. Sulti nyo, tubag ka mo, amahan ko sa langit. Tubag, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo, salamat sa imong kaayos sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw nga akong personal nga magluluwas. Lord, pasayluwa ako sa tanan ko nahimong sala. Sukad ako bata pantod kining orasa. Isulat na akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Himo ako anak mong tinuod sa kasing-kasing sa binuhatan o kamaturan. Palangini ko, Ginoo, pati luwas sa akong pamilya sa pangalan ni Hesus amin. Opo, Lord, salamat sa mga tauhan. Isulat tinangalan sa langit, luwasa sila, kaluwi sila. Ang maging anak mo silang tinuod, badayin mga lagad kanimo, Ginoo, sa pangalan pastor, sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Sa Lord, hallelujah. Unya, may upat ka reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo, karon nagtuo mo, naginulsul mo ikadua. Pagtulo, butis mo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus, nakaibatab diya. May ilisan kita nga sinina, baptismo ro, pabutismo ka mo. Ha? Pag-upat, madawat yung balang espiritu, padayong pangalagad. Ayun, sakit nyo, sulurang problema, palanginan ka mo, langit ng atong katuan. Amen? Sabot ka mo. Sige po, mga muyo kita tanan, may suod. Hinumdumon ta pirmi ang Ginoo. Sa tanan sa atong kinabuhi, napakaabuotan niya.
Naging matinumanon siya nato. In oral life, He is being faithful to us. Sa tanan tag ginabuhi, napakabuutan niya ka nato. Kaya, daigo na ito, nangamuyo kita. Upo, wala Panginoon. Sa talaga mo kinabuhi. Maayo ka at patinumanot ka. Tabangi kami, Lord. Tulungan mo kami. Nga kami magapadayon pangalagad kanimo. Dahil siyong kabaitan, kabutihan, katapatan sa aming buhay. Awitan namin palagi ikaw ng iyong kabutihan sa aming buhay. So dalangin mo na pastor, in time prophet, bless thy children, Lord. May karamdaman, sakit sila. Bagalingin mo lutasin problema. Kuhaan kapitos kawadon palagini ko. Panghawakam siya patunay maglingkod sa iyo. Ikaw lamang inaasahan namin baguhin buhay. Tulungan mo pagpalay mo lang negosyo, trabaho na buhay. Magkikita, Lord, pauswagan ni Lord. Lord, magamit siyang pamilya. Magamit siyang gawain, Lord. Bless din, pangawakan mo kami. Nga maging matatag malingkod kayo. Maday maglingkod kanimo. Dalay mo na pastor sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Hallelujah. Ang isa nyo kakamot na kataas, ang isa ipantong siyang ulo. Tanang kita mag-rebuke, badlungon nato ito. Ay by the prop darkness, to the first leading prayer, mga pastor, in Jesus' name, hallelujah! Ay by the prop darkness, demons infirmity, sickness and disease cast out from the children night on the might of this, the children financially, physically, spiritually, light now, my God. In Jesus' name, bless the children, Lord, right now, my God. In Jesus' name, hallelujah. Palakpakan natin Diyos may mahal. Tanang kita'y manindog, bayaw kamot, lukso kita tulo kabisis. Singgit kusog. Amen.